Tuwang-tuwa ang babaeng ito nang ihanda sa kanya ng kanyang kasintahan ang isang engranding birthday party. Akala ng lahat ay isang matamis na halik ang mangyayari. Gayunpaman sa harap ng lahat ng inaasahan ng kanyang mga kaibigan at ng kanyang kasintahan biglang itinapat ng dalaga ang buong cake sa mukha ng kanyang kasintahan. Pagkatapos ay natakot siya at tumakbo palayo sa party na ikinagulat ng lahat. Ang isang magandang kwento ng pag-ibig ay nahulog lamang. Pagkalipas ng maraming taon naging guro ang batang babae. Nakatanggap siya ng balita na ikinasal ang kanyang ex-boyfriend na si Junwoo. Nag-aalala ang mga kaibigan niya kay Hina. Pero sa totoo lang maayos naman siya. Gusto ni Hina na anyayahan ang kanyang grupo ng mga kaibigan na mag-inuman ng magkasama. Sa kasamaang palad lahat sila ay abala sa pakikipag-date sa kanilang mga nobyo. Ayaw ni Hina na makita ang mag-asawang estudyante na nagde-date sa isa't isa. Ngunit ang mga taong nasasaktan ay laging gustong makasakit ng iba. Si Hina ay sikat sa paaralan na may palayaw na kiss splitter. Sa tuwing maghahalikan ang mga mag-asawa lumilitaw siya sa oras at pinigilan sila. Ngunit hindi niya ito ginawa ng walang dahilan. Dahil si Hina ay ipinanganak sa isang pamilyang isinumpa ng isang sumpa. Kung ang isang miyembro ng pamilya ay humalik sa isang tao nang hindi kabaro sila ay agad na magiging isang aso. Ang parusang ito ay tatagal ng 6 na oras at ito ay mauulit tuwing gabi. Maaalis lang ang sumpa kapag ipinagpatuloy nila ang paghalik sa taong dati nilang hinalikan sa anyo ng aso. Dahil sa sumpang iyon hindi nang ahas si Hina na mahalin ang sinuman. Kumalat na sa buong paaralan ang reputasyon ni Hina bilang isang selos na reyna. Dahil dito ang kanyang mga kasamahan ay nagsimulang mag-alala tungkol sa kanya. Taliwas kay Hina sikat ang lalaki sa mga estudyante. Siya ay may matangkad na ngiti na nagpapa-inlove sa maraming babae. Hindi lang gwapo si Won pero sobrang liksi din. Noong tanghalian masyadong madulas ang sahig ng cafeteria dahilan para mahulog ang isang lalaking estudyante. Nasa malapit lang si Won kaya agad niyang tinulungan ang bata. Ang aksyon ni So-won ay pinuri ng lahat. Nang gabing iyon nagimbita ang mga kabataang guro sa paaralan sa isang party. Napansin ni Hina si Teacher Bo Kayem. Hindi lang gwapo ang lalaking ito kundi mabait din ang puso at mahilig sa mga hayop na tulad niya. Nang makita ni Hina ang nasugatan na kamay ni So-won gusto niyang magtanong. Pero sa hindi inaasahan iniwasan niya ito. Ang salubing iyon ay nagparamdam sa kanya ng labis na pagkabigo. Umupo ang lahat sa hapagkainan at naghintay ng matagal bago dumating si Choi Jin. Nang lahat ay lasing na mas naging masaya ang kapaligiran. Nakatanggap si Hina ng balita na si So Jin ang pinakasalan ni Junwoo. Nasaktan si Hina nang pagtaksilan siya ng kanyang matalik na kaibigan. Nagalit siya at uminom ng alak na parang tubig. Sa sobrang lasing ni Hina na hindi na niya napigilan ang sarili nagpasya siyang makipagsapalaran para sorpresahin ang lahat. Inipon ni Hina ang lahat ng kanyang lakas ng loob at tumakbo upang magtapat kay Bo Kayem. Sa hindi inaasahang pagkakataon hindi sinasadyang hinalikan ni Hina si So-won. Sa oras na nagkamalay si Hina ang mga bagay ay hindi na mailigtas. Napagtanto ni Hina na nagdulot siya ng malaking problema. Mabilis na humingi ng tawad si Hina kay So-won at tumakbo palayo. Maraming kalsada ang tinawid ni Hina na gustong makauwi ng mabilis. Sa kasamaang palad nasa kalagitnaan pa lang siya nang magkabisa ang sumpa. Binago ng sumpa si Hina bilang isang aso. Sa ganoong anyo nahirapan si Hina na makauwi. Dahil sa sapatos nakilala siya ng kapatid ni Hina na si Juna. Nag-aalala si Juna na kung hindi masira ni Hina ang sumpa sa loob ng 100 araw mabubuhay siya magpakailanman bilang isang aso. Kinaumagahan nagising si Hina at naalala ang kanyang ginawa. Gusto lang niyang tumakas sa lupa. Ngunit hindi binigyan ni Juna ng pagkakataon si Hina na gawin iyon. Sa huli sa pressure ni Juna napilitan si Hina na pumasok sa paaralan at magtrabaho gaya ng dati. Nangako si Bo Kayem na tutulungan niya si Hina na ilihim ang nangyari kagabi. Dahil doon mas nakaramdam din si Hina ng katiwasayan. Sa kabilang banda ang mga babaeng estudyante ay nabighani sa paraan ng pagsulat ni So-won sa pisara. Tinawagan ni Hina si So-won sa labas at taos-pusong humingi ng tawad sa kanya. Bagamat normal ang usapan nilang dalawa akala ng mga estudyante ay nagde-date sila. Pag-uwi ni Hina nakita niya ang kanyang ina at kapatid na pinadala siya sa ospital. Dahil hindi kayang basagin ng kanyang tiyuhin ang sumpa kailangan niyang mamuhay bilang isang aso sa buong buhay niya.
Ngayon ay mayroon na siyang inoperable tumor at maaaring kailanganin siyang sumailalim sa dialysis. Hinimok ni Juna si Hana na dali-daling yayain si Sowon na uminom at lasingin siya. Susundan sina Juna at Gutaik para tulungan si Hana na masira ang sumpa. Nang gabing iyon muling naging aso si Hana sa hating gabi. Tinulungan ni Juna at Gutaik si Hana na panatilihin ang magagandang larawang iyon. Kinabukasan patuloy na nakakapit si Hana kay Sowon dahil lang sa gusto nitong yayain na kumain. Naramdaman ni Sowon na masyadong nakakainis si Hana. Wala siyang choice kundi tanggapin. Habang umiinom patuloy na binibigyan ni Hana ng alak si Sowon. Nang siya ay lasing ibinahagi rin niya ang kanyang sikreto kay Sowon. Pagkatapos ay natuklasan ni Hana na halos oras na para sa kanya upang maging isang aso. Kaya dali-dali siyang tumakbo palabas. Gusto ni Hana na samantalahin ang pagkakataon na lumabas si Sowon at hanapin siya. Tapos magpapakyut siya para akitin siya. Si Hana lang ang hindi nakakaalam na takot si Sowon sa aso. Kahit gaano pa ka-cute si Hana kay Sowon wala siyang pinagkaiba sa isang nakakatakot na lobo. Hindi talaga ito inaasahan ni Hana. Sinubukan ni Hana na magpakyut. Ngunit habang gumagalaw siya mas natakot si Sowon. Buti na lang at dumating si Bakyam sa oras na iyon. Nang makita ni Bakyam ang isang maliit na aso masayang dinampot niya ito. Ang cute na aso. Ngunit tinawag itong mouse ni Sowon. Pagkatapos ay hinabol din ito ni Juna at Gutaik. Mabilis silang nagpasalamat kay Bakyam at binuhat si Hana pauwi. Sa unang pagkakataong gumawa si Hana ng isang bagay siya ay nabigo ng husto. Gayunpaman hindi siya sumuko. Nakaramdam ng labis na pag-aalala si Sowon. Hindi alam ni Sowon kung nakita siya ni Hana na tinatakot ng aso. Pumunta si Sowon sa paaralan at narinig niya ang pagbadbad ni Chejin kay Hana. Kaya tinuruan niya ito ng leksyon. Pagkatapos noon pinalabas ni Hana si Sowon. Naglipat siya ng pera para bayaran siya para sa pagkain kahapon. Nais din niyang hilingin sa kanya na tulungan sila ni Bakyam na magkasama. Nang gabing iyon pumunta si Hana sa tagpuan. Ito ay orihinal na pagpupulong sa pagitan niya at ng dalawang gwapong lalaki. Pero ngayon si Chejin ang kasali. Sinabi ni Chejin na inimbitahan siya ni Bakyam na sumali. Naglaro silang apat ng sabay na tuklasin ang isang haunted house. Sa paggalugad may natuklasan si Hana na kakaiba sa kisame. Kaya binuhat ni Sowon si Hana para makita. Pagkabukas pa lang ng kisame ay biglang bumagsak ang braso ng tao. Sa sobrang takot ni Hana ay halos tumigil ang kanyang puso. Napasigaw siya ng malakas sa gulat. Hindi nakalimutan ng kamay ni Hana na hampasin ng tuloy-tuloy si Sowon. Salamat sa henyo sa matematika na si Sowon mabilis na nalutas ng lahat ang mga puzzle. At pagkatapos ay binuksan nila ang pinto upang makatakas sa labas. Unti-unting lumipas ang oras hanggang sa gabi. Nag-aalalang tinawagan ni Juna si Hana. Nang dalawa na lang ang natira tinanong ni Hana si Sowon. Ang isa ay umiinom ngunit tumanggi siya dahil hindi siya mahilig uminom ng beer. Sa huli wala siyang choice kundi umalis. Aksidenteng nakita ni Hana sina Bakyam at Chejin na nag-post ng picture na may kasamang 3 baso ng beer. Kaya hindi naintindihan ni Hana na niloko siya ni Sowon. Nang makaalis na ang bus na sinasakyan ni Hana ay dumating din si Sowon. Namiss nila ang isa't isa ng ganon. Pagkatapos noon bigong umuwi si Hana. Paliwanag din ni Gutaik kay Hana. Sa oras na ito napagtanto ni Hana na ang mga nakaraang beses na nawala si Sowon ay dahil sa takot siya sa mga aso. Sa lahat ng oras na ito mali pala ang kanyang sinisisi. Kinabukasan palihim na naninigarilyo ang ilang masasamang estudyante. Magiliw na pumunta si Hana para paalalahanan sila. Gayunpaman mababa ang tingin nila sa kanya. Gusto rin siya ng mga estudyanteng ito na maustiyahin. Sa kabutihang palad lumitaw si Sowon sa oras. Madali niyang natalo ang 3 masasamang estudyante na may profesional na martial arts moves. Tumakbo si Choi Jin para basahin ang mga pangalan nila. Natakot ang 3 pang estudyante at nagsitakbuhan. Natakot si Hana dahil sa nangyari kaninang umaga. Kaya siya ay tulad ng isang nawawalang kaluluwa sa buong araw. Nakita ito ni Sowon at sinadyang bilhan si Hana ng isang piraso ng tiramisu cake. Nang makita niya itong masaya habang kumakain ng cake nakaramdam din siya ng saya. Ang pagiging aso gabi-gabi ay nagpapagod kay Hana. Inaantok siya at nakatulog sa paaralan. Nang malapit nang mahulog si Hana lumitaw si Sowon mula sa likuran at nasalo siya sa oras.
Sa totoo lang noong bata pa si Sowon biktima rin siya ng karahasan sa paaralan. Nagdala pa ng mga aso ang mga bully para kagatin siya. Dahil doon ay palaging minumulto at natatakot si Sowon sa mga aso. Sowon si Hina ay parehong may mga lihim na hindi mabubunyag. Kaya madali silang bumuo ng simpatiya. Pagkatapos noon masayang nagkwentuhan sina Sowon at Hina. Nang gabing iyon nakasalubong ng grupo ng masasamang estudyante si Choi Jin sa convenience store. Sinadya nilang samantalahin ang kalamangan sa mga numero para talunin si Choi Jin. Ngunit si Choi Jin ay hindi isang taong madaling mabuli. Dalawa silang dinala sa himpilan ng pulisya. Dahil ang mga magulang ni Choi Jin ay kasalukuyang nakatira sa Australia, ang pulis ay walang pagpipilian kundi ang tawagan ang kanyang homeroom teacher si Hina. Ang nanay ng ibang tao sa una ay napag-alitan ng malakas. Pero ginamit ni Hina ang sarili niyang paraan para patahimikin ang babae. Nang matapos iyon ni Hina na pagtanto niyang malapit na siyang maging aso. Tinawagan ni Hina si Jun ang ngunit nahulog ang kanyang telepono sa imburnal. Sa puntong ito walang choice si Hina kundi tumakas. Ngunit sinundan pa rin ni Choi Jin si Hina nang hindi umaalis. Sa huli naging aso si Hina sa harap ng kanyang mga estudyante. Nasaksihan ni Choi Jin ang eksenang iyon at nakaramdam ng takot. Matapos mabawi ang kanyang espiritu nag-isip siya at nag-isip ng mahabang panahon. Sa wakas nagpa siya si Choi Jin na iuwi ang aso para alagaan. Samantala nalasing si Jun kaya nawalan siya ng malay. Ang pinakakaawa-awang tao ay si Gute pa rin. Dahil kailangan niya itong alagaan ginamit ni Choi Jin ang telepono ni Hina para tawagan si Jun Pero narinig ni Choi Jin ang boses ni Gute kaya mabilis niyang ibinaba ang tawag. Tapos nagkunwaring tulog si Hina. Habang natutulog si Choi Jin gustong tumakas ni Hina. Gayunpaman dahil sa kanyang limitadong tangkad hindi mabuksan ni Hina ang pinto. Kaya sumuko siya sa ideyang tumakas at natulog hanggang umaga. Nang makarinig si Hina ng ingay sa labas ng bahay ay dali-dali siyang bumangon at nagbihis. Pumasok si Sowon at nakita si Hina. Laking gulat niya. Sa pagkakataong ito may 10 bibig si Hina. Pero hindi pa rin niya maipaliwanag. Tumingin si Sowon kay Hina at saka kay Choi Jin. Mabilis na hinayla ni Hina ang sando ni Choi Jin pababa. Tiyuhin pala ni Choi Jin si Sowon. Sa bahay na ito tumira ang dalawa. Kaya lang walang nakakaalam ng relasyon nila. Nagsimulang magtanong si Sowon kina Hina at Choi Jin. Nagtataka siya kung bakit nasa iisang silid ang guro at ang lalaking estudyante. Muntik nang ibunyag ni Choi Jin ang sikreto ni Hina. Ngunit sa kabutihang palad sa napakahalagang sandali pinigilan niya siya sa oras. Nagsinungaling si Hina na pumunta siya sa police station para sunduin si Choi Jin kagabi. Pero lasing na lasing siya kaya hindi siya makauwi mag-isa. Hindi alam ni Choi Jin kung saan ang bahay ni Hina. Kaya kinailangan niyang iuwi siya para mag-overnight. Nakinig si Sowon sa kanilang dalawa na sinusubukang magpaliwanag. Pero hindi pa rin talaga siya naniniwala. Nang pinaalis ni Sowon si Hina sinabihan niya itong ilihim ang relasyon nila ni Choi Jin. Hindi sinasadyang nakita ni Choi Jin ang eksenang iyon. Naisip ni Choi Jin na palihim silang nagde-date. Matapos makita ni Choi Jin ang cute na hitsura ni Hina nang mag-transform siya bilang isang aso nagsimula siyang maghangad na mag-alaga ng alagang hayop. Gayunpaman alam na alam ni Choi Jin ang personalidad ni Sowon. Siguradong hindi papayag si Sowon. Nang pumasok si Sowon sa paaralan si Choi Jin ay patuloy na nakakapit sa kanya. Akala niya alam niya ang kahinaan nito. Noong araw na iyon nagdala ng aso ang vice principal sa paaralan. Nakaramdam ito ng matinding takot kay Sowon. Nagdadalawang isip siyang pumasok sa kwarto dahil ayaw niyang ibunyag ang kanyang sikreto at takot sa kanyang aso. Nakita iyon ni Hina at tinulungan niya si Sowon. Allergic daw siya sa dog hair. Kaya gusto niyang ilagay ng vice principal ang aso sa isang hola. Minahal ng vice principal ang aso na parang sariling anak. Kaya hindi niya ito hahayaang magdusa ng ganoon. Kaya pinayuhan niya ito na subukang malampasan ang kanyang karamdaman. Tinatrato niya si Sowon na parang katulong. Pinakuha niya si Sowon ng dog food. Tapos nagdahilan siya na busy siya. At hiniling kay Sowon na pakainin ang aso para sa kanya. Walang pagpipilian si Sowon kundi mag-atubili na lumapit sa aso para pakainin ito. Noong una napakamasunurin ng aso. Ngunit nang maamoy nito ang pagkain ay agad itong naging matako at sumugod dito.
Akmang tatakbo ang aso patungo kay Sowon, si Hina ay sumugod sa kanya at itinulak siya palabas ng silid. Gayunpaman, habang nasa silid pa ang aso, hindi nang ahas si Sowon na humakbang papasok doon. Sa huli, hiniling ni Sowon kay Bo Kayem na tulungan siyang alagaan ang aso. Hindi alam ni Bo Kayem na takot si Sowon sa mga aso. Kaya nang makita niya si Sowon mula sa malayo, pinababa niya ang aso at hinayaan itong tumakbo patungo kay Bo Kayem. Sa sobrang takot ni Sowon ay hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Muli nagpakita si Hina na parang Diyos. Naghagis siya ng singsing para maakit ang aso sa ibang direksyon. Pagkatapos noon, nabalitaan ni Hina na kinuha ng vice principal ang aso at agad na tumakbo papunta kay Sowon. Kunwaring sinagot ni Hina ang telepono. Ngunit higit sa lahat, gusto niyang ipaalam kay Sowon ang balita. Bumalik agad si Sowon sa opisina. Sinuri niya at hindi nakita ang aso. Kaya umupo siya ng may kapayapaan ng isip. Gutom siya kaya kumain siya ng kanin habang nagtatrabaho. Hindi niya alam na naamoy ng maliit na aso sa ilalim ng mesa ang bango at nasagasaan. Ang pagkilos nito ay naging sanhi ng pag-shutdown ng computer. Kaya kinailangan ni Sowon na yumuko para tingnan. Hindi sinasadyang nagtama ang mga mata niya sa aso. Paatras siyang bumagsak. Sa sandaling ito, alam din ni Hina na bumalik ang aso. Nagmamadali siyang pumunta sa opisina na parang ihip ng hangin. Nakita ng dalawang kasamahan si Sowon na nakaupo sa mesa at tinanong siya kung natatakot ba siya sa mga aso. Hindi sila makapaniwala na may isang tao sa mundo na takot sa aso. Nang hindi alam ni Sowon ang isasagot, tumakbo si Hina. Kinuha ni Hina ang aso at tinanong si Sowon kung naayos na ba ang sprinkler. Naintindihan naman ni Sowon at nakipagtulungan kay Hina. Tumayo siya at nagkunwaring inaayos ito. Dahil doon nailigtas niya ang kanyang mukha. Nang makita ni Sowon si Hina na masayang nakikipaglaro sa aso, hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Mula sa unang pagkikita nila, naakit si Sowon sa magandang babaeng ito. Noong gabing iyon, pumunta si Hina sa panaderia at si Sowon ay pinilit din ni Bo Kayem na pumunta doon para bumili ng cake. Nakita ni Sowon na nag-iisip si Hina kung aling cake ang bibilhin. Kaya binili niya ang lahat ng mga cake at pagkatapos ay ibinigay sa kanya. Binigyan din ni Hina si Sowon ng keychain na hugis aso. Umaasa siya na sa pamamagitan ng keychain na ito malalagpasan niya ang takot niya sa mga aso. Pagkatapos ay nagdala si Sowon ng mga cake kay Bo Kayem. Sinabi ni Bo Kayem na gusto niyang manirahan sa kagubatan upang maging malapit sa kalikasan. Kinaumagahan, pumunta si Bo Kayem sa isang silid sa paaralan. Sa loob may isang lihim na silid. Lumapit si Bo Kayem sa isang box at ipinatong ang kamay dito. Sa oras na ito, nagsimulang alalahanin ni Bo Kayem ang nakaraan. Nakasuot siya ng mga sinaunang costume at nakabalot ng scarf ang babaeng mahal niya. Gayunpaman, nang umalis ang batang babae, siya ay hinabol at pinatay ng isang grupo ng mga misteryosong tao. Hinawakan ni Bo Kayem ang scarf sa kanyang kamay at walang katapusang kalungkutan ang bumangon sa kanyang puso. Kinabukasan, dahil ikakasal na ang mag-asawa sa paaralan, pinapunta sina Sowon at Hina ng kanilang mga kasamahan upang bumili ng mga regalo. Napagkamalan silang mag-asawa ng tindera. Kaya masigasig niyang inanyayahan sila na bumili ng ilang pajama. Sinabi ni Hina na kailangan niyang bumili ng gamot para sa motion sickness sakaling sumakay siya ng bus papuntang kasal bukas. Nang marinig ito, agad na niyaya ni Sowon si Hina na sumabay sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig ni Choi Jin ang kanilang pag-uusap. Dahil gusto ni Choi Jin si Sowon, ayaw niyang nakawin ito ni Hina sa kanya. Pero hindi pumayag si Sowon na sumabay sa kanya si Choi Jin. Sa oras na ito, si Hina lang ang nabaling ni Choi Jin. Pinasakay ni Choi Jin si Hina. Dahil walang dahilan si Hina para tumanggi, wala siyang choice kundi pumayag na sumakay kay Choi Jin. Kinabukasan, nagbihis si Sowon na parang gwapong lalaki. Pinuntahan niya si Hina para sumakay sa kanya. Maya-maya lang lumapit si Choi Jin. Mabilis na gumamit ng payong si Sowon para harangin sila ni Choi Jin. Dahil sa malapit na pakikipag-ugnayan ay nagsimulang magpanik si Hina. Upang makuha ang pabor ni Hina, kinailangan ni Sowon na gugulin ang buong gabi sa pag-aaral na magmaneho mula sa mga video online. Walang magawa si Choi Jin nang makita niyang napakatigas ng ulo ng kanyang tiyuhin. Naghanda din si Sowon ng merienda sa sasakyan. Hindi lang iyon, nagspray pa siya ng pabango sa kanyang katawan. Dahil katatapos lang niya sa driving test kanina, napaka-awkward niya sa pagmamaneho.
Habang naglalakad ang dalawa sa gitna ng kalsada bumuhos ang ulan. Hindi man lang makontrol ni Sowon ang mga wiper ng windshield gaya ng gusto niya. Naramdaman ni Hana na may mali. Para matulungan si Sowon na mapawi ang stress iminumungkahi ni Hana na iyon ang ilang nakaka-relax na musika. Sa hindi inaasahang pagkakataon naon ni Sowon ang maling media. Dahil sa pagkilos na iyon hindi napigilan ni Hana ang mapatawa. Tapos tinawagan ni Choi Jin si Hana. Nang malaman ni Choi Jin na nakaupo si Hana sa sasakyan ng kanyang tiyuhin mabilis niya itong hinikayat na lumabas ng sasakyan dahil iisa lang ang buhay ng bawat tao. Kaya hindi dapat magpakatanga si Hana para ibigay ang buhay niya kay Sowon ng ganoon. Inilantad ni Choi Jin ang katotohanan na ang kanyang tiyuhin ay isang kakilakilabot na driver. 3 buwan pa lang nakuha ni Sowon ang kanyang driver's license. Si Sowon ay hindi man lang marunong magbasa ng Google Maps at tumahak sa maling daan. Nagsimulang mag-alala si Hana kaya niyakap niya ng mahigpit ang kanyang seatbelt at nagsimulang magdasal. Pagkatapos ng maraming maling pagliko sa wakas ay dumating sa kasal sina Sowon at Hana ngunit huli na sila. Kaya lang nahila ni Hana si Sowon para tumakbo ng mabilis papunta sa hall. Kinuha ang pagkakataong iyon hinawakan ng mahigpit ni Sowon ang kamay ni Hana. Pagkatapos ay kumanta siya ng isang kanta upang ipagdiwang ang kanilang kaligayahan. Nang makita ni Hana si Sowon na nagniningning sa entablado nalibugan siya at tinitigan siya ng hindi kumukurap dahil bawal sumakay si Choi Jin sa iisang sasakyan kasama si Sowon. Nagalit siya at ayaw niyang sumakay sa iisang sasakyan kasama ng ibang mga kasamahan. Pumara siya ng taxi at dumating nang malapit nang matapos ang party. Iginiit ni Choi Jin na dalhin siya ni Sowon sa istasyon ng tren para sumakay ng bus pauwi. Hindi makatanggi si Sowon kaya kailangan niyang gawin ito. Nag-drive siya pero napuno ng selos ang isip niya dahil naisip ni Sowon na magkasama sina Hana at Baekhyun sa beach. Napuno ng selos ang isip ni Sowon at nagpasya siyang umuwi kasama si Choi Jin. Samantala pupunta sina Baekhyun at Hana sa beach ngunit tila hindi siya masaya nang umalis si Sowon. Para matulungan si Hana na makatakas mula sa pagiging aso mabilis na tumakbo sina Jun-a at Gu-taek para makita si Choi Jin. Niyaya nila siyang kumain ng masasarap na pagkain at humingi ng tulong. Kinailangan ni Choi Jin na humanap ng paraan para matulungan si Hana na halikan si Sowon sa lalong madaling panahon. Dahil nakina ni Choi Jin ang pagkain ni Jun-a wala siyang choice kundi tanggapin ang alok na tumulong. Binalak nilang isagawa ang plano noong gabing iyon. Nang gabing iyon patuloy na hinihimok ni Choi Jin si Sowon na matulog. Nang mahimbing na ang tulog ni Sowon binuksan ni Choi Jin ang pinto para makapasok sa bahay sina Jun-a at Gu-taek. Tahimik nilang dinala si Hana sa kwarto ni Sowon at isinara ang pinto. Naalala ni Hana ang oras na nakipag-ugnayan siya kay Sowon. Napagtanto niya na nahulog ang loob niya sa kanya. Hinalikan ni Hana si Sowon ngunit hindi siya maaaring bumalik sa isang tao. Naisip ni Hana na baka may nagawa siyang mali kaya hinalikan niya ulit si Sowon. Aksidenteng ginaising ni Hana si Sowon. Nang makakita siya ng aso sa kanyang higaan agad siyang tumakbo at sumigaw. Agad na pumasok si Choi Jin at piniringan si Sowon para makatakas si Hana. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Choi Jin na si Sowon ay nakakakita lamang ng mga bagay at talagang walang aso doon. Kinabukasan magkasamang umupo sina Jun-a at Hana para pag-aralan ang sitwasyon. Napagtanto nila na para bumalik si Hana sa pagiging tao kailangan niyang halikan si Sowon. Habang gising siya ay agad na pananghinaan ng loob si Hana nang maisip niya ito. Sa sobrang takot ni Sowon sa mga aso ay tumakas siya nang makita ang isang aso. Hindi man lang makalapit si Hana kay Sowon. Paano niya nagawang halikan siya? Ngayon ang unang bagay na dapat gawin ni Hana ay tulungan si Sowon na mapaglabanan ang kanyang takot sa mga aso. Kinabukasan habang naghihintay ng bus tinanong ni Hana si Sowon kung bakit takot na takot siya sa aso. Si Sowon ay tapat na nagkwento sa kanya. Noong siya ay 10 taong gulang nagkaroon siya ng isang traumatikong karanasan na kinasasangkutan ng mga aso. Nakinig si Hana at naawa kay Sowon. Noong gabing iyon sinabi ni Hana kay Jun-a na gusto niyang tulungan si Sowon na mawala ang phobia niya sa mga aso. Partly because she wanted to get rid of the curse and partly because she liked him masasabi ni Jun-a na in love si Hana. Tinanong ni Hana si Sowon at sinabing gusto niya itong tulungan. Dahil sa pag-ibig pumayag siyang makinig sa kanya. Kinabukasan dinala ni Hana si Sowon sa pet shop.
Hiniling niya sa kanya na tingnan ang aso sa loob ng 5 segundo. Salamat sa panghihikayat ni Hina na lampasan ni Sowon ang hamon. Pakiramdam niya ay mas cute ang aso kaysa sa inaakala niya. Pagkatapos ay sinimulan ni Hina ang advanced na aralin. Tinuruan niya siya kung paano pag-aralan ang mga tahol ng mga aso. Sa subconscious ni Sowon ang mga asong tumatahol ay gustong kumagat ng tao. Gayunpaman pagkatapos magpaliwanag ni Hina kay Sowon na unawaan niya na ang mga aso ay palaging nagpapahayag ng kanilang mga damdamin sa pamamagitan ng pagtahol. Salamat kay Hina tila nakatuklas si Sowon ng bagong abot tanaw ng kaalaman. Nang mapagod ay humanap ng mauupuan ang dalawa at makapagpahinga. Pinuri ni Hina si Sowon sa pag-aaral niyang mabuti ngayon. Maya-maya lang may tumakbong aso mula sa malayo. Ang eksenang iyon ay nagpaalala kay Sowon ng mga nakakatakot na alaala mula sa nakaraan. Ginamit ni Hina ang kanyang coat para matakpan silang dalawa para protektahan si Sowon. Kasabay nito gumamit din siya ng mga salita upang paginhawahin ang kanyang hindi mapakali na kalooban. Naalala ni Sowon ang sandali nang protektahan siya ni Hina at biglang nakaramdam ng kakaibang init ang kanyang puso. Nang tingnan ni Sowon ang hugis aso na keychain bigla niyang naisip na si Hina iyon. Kaya naiisip niya tuloy. Kinabukasan nang pumasok si Sowon sa trabaho nakita niya si Gan na binyo-bully ng isang grupo ng masasamang kaibigan. Dahil sa eksenang ito naalala ni Sowon ang kanyang pinagmumultuhan na mga araw ng paaralan. Noong panahong iyon dumanas din siya ng karahasan sa paaralan. Marahil dahil sa pakikiramay gusto ni Sowon na tulungan si Gan. Gayunpaman natatakot siya na makikipag-away siya sa mga nananakot at kailangan niyang patuloy na tiisin ang walang katapusang mga araw ng pambubuli. Kaya nagsinungaling si Gan kay Sowon na gumagawa lang sila ng pelikula tungkol sa pagpigil sa karahasan sa paaralan. Ngunit hindi sumuko si Sowon at nagpasya siyang puntahan ang homeroom teacher ni Gan. Pero ilang salita lang ang sinabi niya para pakawalan ito. Naunawaan ni Sowon na hindi siya maaaring umasa sa taong ito. Kaya nagpasya siyang imbestigahan ang sarili. Pagkatapos ng klase natakot si Gan at nagtago sa equipment room. Sa panghihikayat ni Hina at Sowon sa wakas ay inamin ni Gan na siya ay binyo-bully ng kanyang mga kaklase. Agad na dinala ni Sowon ang bagay sa lupon ng paaralan at hiniling sa kanila na hawakan ito. Pero natakot ang vice principal na maapektuhan ang reputasyon ng paaralan kaya gusto niyang itago ang lahat. Ang pagkilos na ito ay labis na ikinadismaya ni Sowon. Dumating si Hina para aliwin si Sowon. Sinabi niya na ang buhay ay palaging ganoon. Maraming bagay ang hindi mapupunta sa gusto mo. Unti-unti ding nagbukas si Sowon at nagbahagi kay Hina tungkol sa mga masasamang panahon sa kanyang buhay. Sa oras na iyon kailangan ni Sowon na pumasok sa paaralan at alagaan si Choi Jun. Isa pa binyo-bully siya ng masasamang kaibigan at gumamit sila ng mga aso para takutin siya. Iyon din ang dahilan kung bakit laging takot si Sowon sa mga aso. Nakiramay si Hina sa nararamdaman ni Sowon kaya niyakap niya ito at pinalakas ang loob. Sinabihan niya itong umiyak para gumaan ang loob niya. Alam ni Hina na kailangan niyang gawin para matulungan si Gan. Sa suporta ni Jun nag-transform si Hina bilang isang aso at ninakaw ang telepono ng bully. Kinabukasan may hawak na ebidensya si Hina at pinilit ang vice principal na pangasiwaan ang kaso ng karahasan sa paaralan. Gayunpaman hindi sinasadya nitong mas lalo pang kinasusuklaman ni Jae-hee si Sowon. Binalak ni Jae-hee na saktan si Sowon. Si Jae-hee ay kumilos malapit kay Sowon at pagkatapos ay may isang taong palihim na nag-record ng video. Sa pamamagitan nito inaakusahan ni Jae-hee si Sowon ng panliligalig sa mga babaeng estudyante. Wala silang kaalam-alam na nasa labas si Hina at narinig ang kanilang masamang plano. Noong gabing iyon nag-transform si Hina bilang isang aso at ni-record ang buong pag-uusap ni Jae-hee at ng kanyang barkada. Bago pa nila madiskubre si Hina ay mabilis itong tumakbo palayo. Sa pag-uwi binuksan ni Jun ang recording at narinig na gusto nilang puntiryahin si Sowon. Kaagad na tinawagan ni Jun si Sowon upang bigyan ng babala ngunit palaging abala ang kanyang telepono. Nauna na pala si Jae-hee at nakipag-ugnayan kay Sowon. Tinanong niya ito na may dahilan na gusto niya itong makilala ng personal para magsisi sa mga pagkakamaling nagawa niya. Walang ibang pagpipilian si Jun kaya kailangan niyang tawagan si Choi Jun. Matapos malaman ni Choi Jun ang masamang plano ni Jae-hee sumali rin siya sa search team. Ilong ng aso si Hina kaya madali niyang nahanap ang kinaroroonan ng mga estudyante.
Sa oras na ito si Jaehee ay nagpapanggap na umiiyak. Nakakaawa ang itsura niya at sumandal sa balikat ni Sowon. Lumapit si Haena at tumahol ng malakas. Ibinunyag ng aksyon na ito ang lokasyon ng mga mag-aaral na lihim na kumukuha ng pelikula. Hinabol ni Jaehee at ng mga kaibigan niya si Haena. Nang malaman ni Sowon na niloko siya, hinabol din niya sila. Ang mga estudyanteng palihim na kumukuha ng pelikula ay pinatigil ni Choi Jun. Hinabol ni Jaehee si Haena kung saan-saan. Matalinong nagtago si Haena sa likod ng isang estatwa. Nang tumakbo si Jaehee sa isang madilim na lugar, nakilala niya si Bokyung. Taliwas sa kanyang karaniwang palakaibigan na imahe, nagpakita si Bokyung na may napakabangis na ugali. Hinawakan ni Bokyung ang isang stick at pinarusahan si Jaehee. Kahit saan siya tumakbo, para siyang multong nakaharang sa daan. Pagkatapos lang mapagod si Bokyung sa paglalaro, hinayaan na lang niya si Jaehee. Sa wakas naayos na ang lahat. Napalaya si Gayon mula sa masamang grupo ng mga kaibigan. Wala nang karahasan sa paaralan. Pero hindi nagtagal ang saya ni Haena. Long when she heard that the school is organizing a field trip. Nangangahulugan iyon na kailangan niyang magpalipas ng gabi sa labas. Nag-aalala si Haena na mabunyag ang kanyang sikreto. Kaya wala siyang choice kundi humingi ng tulong kay Choi Jun. Agad na umuwi si Choi Jun at nakiusap kay Sowon na gusto niyang itago ang aso sa bahay ng ilang araw. Nagsinungaling si Choi Jun na umalis ang isang kaibigan niya. Hiniling ng kaibigang iyon kay Choi Jun na alagaan ang alagang hayop. Kinagabihan binuhat ni Jun si Haena kay Choi Jun. Hindi nakalimutan ni Jun na sabihin kay Choi Jun na kailangan niyang gisingin si Haena ng 3 AM para halikan si Sowon. Kung hindi naalis ang sumpa, kailangang ibalik ni Choi Jun si Haena sa kanila ng 5 AM bago siya muling nag-transform. Nangako si Choi Jun na tiyak na tatapusin niya ang misyon. Uminom siya ng maraming energy drinks. Pero hindi pa rin niya napigilan ang antok. Maagang nagising si Haena. Pagkatapos ay sinuot niya ang damit ni Choi Jun at gusto nang umalis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli si Haena ni Sowon. Akala ni Sowon na si Haena ay si Choi Jun. Kaya tinapik siya nito sa balikat at sinabihang lumabas para bumili ng almusal. Bagamat nakita ni Sowon na mas payat ang kaharap niya kaysa kay Choi Jun. Kailangan niyang magmadali sa banyo kaya hindi niya ito pinansin. Sinamantala ni Haena ang pagkakataon para mabilis na umalis. Paglabas ni Sowon sa banyo, nakita niya si Choi Jun na hinahanap si Haena. Akala ni Sowon nagde-daydream lang siya. Matangkad at malakas pa rin si Choi Jun. Pero nagtaka si Sowon kung bakit ngayon lang lumabas si Choi Jun at ngayon ay sumulpat na siya sa bahay. Bukod pa riyan, hindi na katulad ng dati ang damit ni Choi Jun. No choice si Choi Jun kundi ibahin ang topic ng usapan at bumalik sa kwarto niya. Dahil nalalapit na ang araw ng picnic, na pagdesisyonan ni Haena na kailangan niyang sirain ang sumpa ngayong gabi. Sinabihan ni Haena si Choi Jun na tulungan siya. Ngunit noong gabing iyon, noong gising pa si Sowon, mahimbing na ang tulog ni Choi Jun. Walang choice si Haena kundi gawin ang lahat. Lumabas siya at patuloy na naglalagay ng cute na ekspresyon. Nang aakitin na sana ni Haena si Sowon na hawakan siya, muling nagpakita si Bokyung. Sinabi ni Bokyung na pupunta siya sa bahay ni Sowon para matulog. At silang dalawa ay magsasama bukas para sa kaginhawahan. Obviously hindi kasing simple ng sinabi niya ang itsura ni Bokyung. Hindi matawagan ni Juna si Choi Jun. Kaya kailangan niyang ilagay ang password para kunin si Haena. Pero di sinasadya na huli si Juna ni Bokyung. Nagsinungaling si Juna na kapatid siya ng may-ari ng aso. Nakakalito ang sinabi ni Bokyung. Nabigo ang plano at labis na ikinalungkot ni Haena. Inayos niya ang kanyang mga gamit para mag-picnic pero hindi siya maging masaya. Sana lang ay walang mangyayaring hindi inaasahan. Pagdating niya sa picnic spot, gumawa din si Choi Jun ng doghouse para doon matulog si Haena nang maging aso siya. Sa gabi, kapag ang kanyang mga kasamahan ay mahimbing na natutulog, si Haena ay nag-aalala na hindi siya makatulog. Dahil malapit na ang panahon na naging aso siya. Nang magtiptoe si Haena para umalis, tinawag siya pabalik ni Choi Jin. Nagsinungaling si Haena na gusto lang niyang pumunta sa banyo. Nang magmisyon sina Choi Jin at Sowon, mabilis na tumakas si Haena. Hindi alam ni Haena na ang kanyang kinaroroonan ay natuklasan ni Sowon. Nakita niya itong tumatakbo na parang hinahabol ng multo. Buong gabi siyang natulog sa isang dog tent kaya pagod ang kanyang katawan.
Si Sowon ay maingat na pumunta sa likuran ni Hina upang protektahan siya mula sa araw. Akala ng babaeng kasamahan ay may gusto pa rin si Hina kay Bo Kayem kaya pinagpares niya sila. Gusto ni Sowon na sumakay sa bangka kasama si Hina ngunit pinigilan siya ng babaeng kasamahan. Nang makita ni Hina ang uod sa bangka natakot siya at hinawakan si Bo Kayem at napasigaw. Ang mga estudyanteng nakasaksi sa eksena ay patuloy na pinagtambol ang dalawa. Naiinggit si Sowon nang makita niya iyon. Nang gabing iyon si Hina na ang magba-inspection. Nakita niyang nawawala ang tatlong estudyante kaya dali-dali siyang nagtungo para hanapin sila. Aksidenteng nakita ni Sowon si Hina kaya agad itong sumunod para tumulong. Naghanap ng husto ang dalawa ngunit walang resulta. Dahil malapit na ang panahon ni Hina para maging aso walang choice si Hina kundi umalis muna. Pagkatapos ay natagpuan ni Sowon ang tatlong estudyante. May tinawagan siyang maghahatid sa kanila pauwi. Nag-alala si Sowon dahil hindi niya makontak si Hina. Sa sandaling iyon nakita niya ito sa anyo ng isang aso. Naramdaman ni Sowon na pamilyar ang asong ito. Lumapit ang isang matandang babae at binuhat si Hina. Panay ang tingin ni Hina kay Sowon para humingi ng tulong pero hindi siya nito nakilala. Natuklasan ni Choi Jin na nawawala si Hina at mabilis siyang tumakbo para hanapin siya. Natagpuan ni Choi Jin ang mga damit ni Hina sa isang sulok. Ito si Choi Jin umaasang marinig ni Hina. Samantala si Hina ay iniuwi ng matandang babae at naka-backchain sa isang poste. Tila balak niyang gawing isang espesyal na ulam. Sa sobrang takot ni Hina ay kinagat niya ang kadena at tumakbo palayo. Nakita ni Hina na hinahanap siya ni Sowon at tumakbo papunta sa kanya. Sa kasamaang palad na dula si Hina at nahulog sa butas. Tapos narinig ni Hina ang search whistle ni Choi Jin. Pero kahit anong pilit ni Choi Jin hindi niya nailigtas si Hina. Walang choice si Choi Jin kundi ihagis ang damit ni Hina at tumakbo para maghanap ng makakatulong. Alas 6 ng umaga kinaumagahan si Hina ay muling naging tao. Itinapon ni Hina ang kanyang sapatos at nakita ito ni Sowon. Salamat dito hinayla siya nito. Sa oras na ito si Hina ay pagod at nakahiga sa katawan ni Sowon. Pagkatapos ay tinulungan ni Sowon si Hina na ay bandage ang kanyang sugat sa binti at pagkatapos ay binuhat siya pauwi. Ang kanilang mapagmahal na imahe ay hindi sinasadyang nakita ni Bakyum. Walang malinaw na emosyon ng saya o kalungkutan ang makikita sa mukha niya. May dumating na babae at tinawag ang sir ni Bakyum. Ang babaeng ito pala ay bagong transfer student na nagngangalang Sujun. Ang babaeng ito ay kakaiba. May kakayahan siyang alalahanin ang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Nawala ang wallet ng isang estudyante sa paaralan. Kaya kinailangan ni Hina at Sowon na managot sa paghahanap nito. Matapos mahanap ng dalawa ang wallet sinamantala nila ang pagkakataong maglakad-lakad at magkasabay na mamili. Ang eksenang iyon ay aksidenteng nakita at nakuhanan ng larawan ng dating kasintahan ni Jun-a. Si Hina at Sowon ay ganap na walang kamalay-malay na sila ay sinusundan. Patuloy silang nagtatawanan at masayang nagbibiruan. Pagkatapos ng picnic bumuti ang relasyon ni Sowon at Hina. Alam ni Sowon na hindi na gusto ni Hina si Bakyum. Kaya gusto niyang magtapat sa kanya. Pero napigilan si Sowon ng pagkapit ni Chejin. Natuklasan din ni Hina na mas gusto niya si Sowon. Pero hindi niya alam kung kanino sasabihin. Sa tiyuhin lang niya may pagtapat. Gusto ni Hina na pumunta pa kay Sowon. Nangangahulugan ito na kailangan niyang sabihin sa kanya ang lahat. Natatakot siya na ang paggawa nito ay maging sanhi ng pagkawala nito sa kanya. Napakahirap para sa kanila na magbukas sa isa't isa. Ayaw ng kanyang tiyuhin na matulad siya sa kanya. Kaya hinimok niya itong maging matapang at ipaglaban ang sariling kaligayahan. Dahil sa panghihikayat ng kanyang tiyuhin nagpa siyang ipagtapat ang lahat kay Sowon. Magiging aso siya sa harap niya. Sa sandaling pumunta si Hina sa bahay ni Sowon para hanapin siya naabutan niya itong nakikipagkita kay Jungmin. Si Jungmin ay isang taong dalubhasa sa pagsilip sa mga pribadong buhay ng ibang tao upang makaakit ng atensyon. Si Jungmin ang dating nang-aapi kay Sowon. Nakita ni Jungmin ang larawan ng ex-boyfriend ni Jun-a na nakapost online at nakilala si Sowon. Iba na si Sowon ngayon. Napagtanto ni Sowon ang kasuklam-suklam na lansihin ni Jungmin. Pilit na dinurog ni Sowon si Pen gamit ang kamera at binyantaan si Jungmin na mabilis na umalis. Ngunit tumahol si Jungmin na parang aso at pinukaw si Sowon.
Ginamit pa ni Jungmin ang artikulo para takutin si Sowon. Naramdaman ni Hana na malapit na ang panahon para maging aso siya kaya sa tagong sulok na lang siya makapagtago. Ngunit si Hana ay aksidenteng nadiskubre at hinabol ni Jungmin. Pero damit lang ang nakita ni Hana sa lupa at isang asong tumatakbo palayo. Nag-aalalang tinawagan ni Sowon si Hana. Ngunit siya ay naging isang aso. Napabuntong hininga na lamang siya sa panghihinayang. Kinabukasan bumalik sina Juna at Hana para hanapin ang kanilang mga damit. Ngunit walang natira doon. Sa sandaling iyon tumawag ang kanilang ina at pinauwi sila. Tinanong ng kanyang ina si Hana tungkol sa pagkakaroon ng kasintahan sa kanyang sumpa. Ngunit mariin itong itinanggi ni Hana at Juna. Kaya walang choice ang nanay niya kundi manatili sa bahay nila. Noong gabing iyon hinintay ni Juna na makatulog ang kanyang ina bago palihim na ihatid si Hana pabalik sa kanyang silid. Sa hindi inaasahang pagkakataon tumunog ang alarm clock at nagising ang kanilang ina. Niyakap ng kanyang ina si Hana at hindi na siya pinabalik sa kanyang kwarto. Kaya kinailangan ni Hana na maging aso sa harap mismo ng kanyang ina. Galit na pinakiusapan ng kanyang ina sina Juna at Hana na tumawag at magpa-appointment para sa boyfriend ni Hana na pumunta sa kanilang bahay bukas. Nang marinig ito ni Hana kaya lang niya mamatay nang walang magawa. Kinabukasan pinaghandaan siya ng nanay ni Hana ng masaganang pagkain ngunit natakot siya at naisip niya na ang kanyang ina ay nagdaraos ng libing para sa kanya. Inalo ni Juna si He. Huwag kang mag-alala dahil naayos na niya ang lahat. Ang arrangement pala na pinag-uusapan ni Juna ay ang tawagan si Choi Jun sa kanilang bahay para gumanap ng isang dula para dayin ang kanilang ina. Medyo nasiyahan ang ina ni Hana kay Choi Jun. Gayunpaman nakaramdam ng takot si Hana dahil hindi pa menor de edad si Choi Jun. Ang matatalinong salita ni Choi Jun ay labis na ikinatuwa ng ina ni Hana. Pero para makasigurado ikinulong pa rin ng ina ni Hana si Choi Jun dahil gusto niya itong manatili sa kanilang bahay ng isang gabi. Kailangan niyang makita sa sarili niyang mga mata na sinira ng kanyang anak na babae ang sumpa bago pa siya mapanatag. Na-corner si Hana kaya wala siyang choice kundi ipagtapat ang lahat sa ina. Alam ng nanay ni Hana na maling tao ang hinuli niya kaya yumuko siya at humingi ng tawad at hinayaan si Choi Jun na umuwi. Noong una ay binalak ni Hana na pasakayin si Choi Jun ng bus pauwi ngunit pagkatapos niyang malaman na ngayon ang kaarawan ni Seol-won nagbago ang isip niya. Tuwang-tuwa si Seol-won nang makitang lumitaw si Hana. Lalo siyang natuwa nang makatanggap siya ng regalo mula sa taong gusto niya. Naghanda din si Hana ng birthday cake para kay Seol-won. Pagkatapos kumain at uminom ang lahat ay nagsimula na silang maglakad. Hindi pinansin ng dalawa pa si Choi Jun kaya nagkusa siyang umatras. Nangilid ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Naramdaman ni Choi Jun na talagang mahirap magmahal ng isang tao nang walang kapalit. Gustong umamin ni Seol-won kay Hana ngunit pinigilan niya ito. Gusto ni Hana na siya ang mag-first move kaya pumunta siya sa banyo para mag-practice sandali. Pagkatapos ay uminom siya muli upang makakuha ng motibasyon. Hindi naintindihan ni Seol-won na ginawa niyang awkward si Hana kaya hiniling niya sa kanya na huwag nang magsalita pa. Ganon din na natiling tahimik ang dalawa sa buong oras. Lasing si Hana nakatingin sa mga bulaklak sa gilid ng kalsada at saka isinandal ang ulo sa balikat ni Seol-won sa tabi niya. Sa oras na ito lihim na ninakaw ni Jungmin ang mga gamit ni Hana at nalaman niya ang tungkol sa kanya sa pamamagitan ng kanyang industry card. Nang makita ni Seol-won si Jungmin na lumalapit sa kanyang mga estudyante para humingi ng impormasyon tungkol kay Hana nakaramdam siya ng labis na pag-aalala noon. Pumunta si Jungmin sa tindahan ng fried chicken ng mga magulang ni Hana. Matapos mag-usap ang dalawa hiniling ni Jungmin sa ama ni Hana na ipakita sa kanya ang kanyang larawan. Sa sandaling iyon lumapit ang nanay ni Hana. Alerto siya at agad na pinigilan ang katangahan ng asawa. Labis na ikinagalit ni Jungmin. Hindi umalis si Jungmin bagkus ay tumayo siya sa labas. Palihim na pinakinggan ni Jungmin ang usapan ng mga magulang ni Hana. Nalaman ni Jungmin na pagkatapos na maging aso ang tiyuhin ni Hana ipinadala siya sa isang tindahan ng alagang hayop. Agad na nagpadala si Jungmin ng isang tao sa tindahan upang mag-imbestiga at palihim na nag-install ng kamera. Nang gabing iyon sinabi ni Hana kay Jungmin na balak niyang ipagtapat ang lahat kay Seol-won. Pinayuhan ni Jungmin si Hana na pag-isipang muli dahil nagkaroon na siya ng kasintahan noon at sinabi ang kanyang sikreto ngunit dahil dito na videohan siya at na-blackmail. Pagkatapos noon kailangang gumastos ng malaking pera ang kanilang ina para patahimikin ang blackmailer.
Pagkatapos pinilit siya ng ina na halikan si Jungmin. Dahil doon nagawang bumalik sa pagiging tao ni Jungmin. Maingat na nagchat sina Hena at Jungmin nang hindi nila alam na naririnig sila ni Jungmin. Agad namang tumakbo si Jungmin para hanapin ang ex-boyfriend ni Hena at binayaran ito. Gusto ni Jungmin na mag-imbestiga pa siya tungkol sa pamilya ni Hena. Noong gabing iyon nakipag-date si Seolwon kay Hena. Nakita niya ang isang kaina-hinalang lalaki na nagtatangkang lumapit sa kanya kaya tumakbo siya sa gilid nito sa kabila ng panganib. Mabilis niyang pinigilan ang lalaki ngunit ang lalaking iyon ay ang biological father ni Hena. Nang masaksihan ng ama ni Hena si Seolwon na itinaya ang kanyang buhay para protektahan ang kanyang anak labis siyang naantig. Napagtanto niya na si Seolwon ang nagnakaw ng unang halik ni Hena. Akmang sasabihin sa kanya ng ama ni Hena ang sumpa niya sa pagiging aso tinakpan niya ang bibig nito at kinaladkad siya palayo. Ngayon ay sinabi ni Hena sa kanyang ama ang tungkol sa kanyang sitwasyon. Hinikayat siya ng kanyang ama na kung talagang mahal siya ni Seolwon tatanggapin siya nito. Sa panghihikayat ng kanyang ama nagpasya siyang sabihin kay Seolwon ang lahat. Sa sandaling iyon nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang estranghero. Ang taong ito ay nagpadala kay Hena ng larawan ng mga damit na nawala at hiniling sa kanya na magkita sa alas 11. Pumunta sina Hena at Juna sa meeting place. Isa itong abandonadong bodega sa lungsod. Itinapon ni Jungmin ang mga damit at ang recorder na inihanda ng maaga. Pagkatapos ay binyantaan ni Jungmin si Hena na kailangan niyang dalhin sa kanya ang lahat ng kanyang ipon pagsapit ng alas 12 kinabukasan. Kung hindi ibubunyag ni Jungmin ang lahat ng sikreto ni Hena kay Seolwon. Hindi alam ni Hena at Juna kung paano lutisin ang problemang ito kaya wala silang ibang pagpipilian kundi humingi ng tulong sa kanilang mga magulang. Nag-post din si Hena sa kanyang personal page. Inihayag niya na mayroon siyang nakakagulat na balita na ipahayag. Hiniling ng kanyang ina sa mga miyembro ng pamilya na mag-leave bukas. Kailangan nilang maghanap ng solusyon ng magkasama. Nag-alala si Seolwon nang makita niyang hindi pumasok si Hena sa trabaho dahil may sakit ito. Hindi sinasadyang natuklasan ni Seolwon na nagsinungaling si Choi Jin tungkol sa aso ng kanyang matalik na kaibigan. Kahit na si Choi Jin ay tinanong ni Seolwon nagpasya siyang huwag ipagkanulo si Hena. Nagdala ng lugaw si Seolwon at isinabot sa harap ng bahay ni Hena at nag-text sa kanya na kunin at kainin para gumaling kaagad. Nakonsensya si Juna dahil dinawit ng kanyang dating kasintahan si Hena. Sabay gamit ng mga magulang ni Hena ng lock cutter. Sinira nila ang pinto at pinasok ang bahay ng dating nobyo ni Juna. Itinali siya ng dalawa at gumamit ng fingerprints para mahanap ang address ni Jungmin. Inihayag ni Jungmin ang impormasyon tungkol sa isang guro na naging aso. Nagulat at na-curious ito sa lahat. Alam ni Seolwon na si Jungmin ang nasa likod ng lahat kaya noong gabing iyon ay pinuntahan niya si Jungmin. Pagkatapos ay pinalo ni Seolwon si Jungmin. Binalaan ni Seolwon si Jungmin na huwag ituloy ang pagpo-post ng mga balitang nakaapekto kay Hena. Nagkunwaring tumakas si Jungmin at hinikayat si Seolwon sa lumang lugar. Pagkatapos ay ginamit ni Jungmin ang kanyang lumang trick ng paggamit ng aso para takutin si Seolwon. Sinamantala ni Seolmin ang pagkakataon na hindi inaasahang hampasin si Seolwon ng kahoy na patpat. Sa oras na ito pumunta ang mga magulang ni Hena sa bahay ni Jungmin at ninakaw ang lahat ng kagamitan sa kompyuter. Pagkatapos ay hiniling nila sa ex-boyfriend ni Juna na tawagan si Jungmin sa bahay. Nang makita ni Jungmin na hinalughog ang bahay nagalit siya. Tinawagan ni Jungmin si Hena para makita niya si Seolwon na pinatumba niya. Pagkatapos ay nagbanta si Jungmin na kapag hindi dumating si Hena papatayin niya si Seolwon. Dahil sa labis na pag-aalala ni Hena hindi niya pinansin ang panganib at ang mga babala ng kanyang mga magulang at lumabas ng bahay. Ginawa ni Jungmin si Hena na maging aso. Inudyukan ng mga manunood si Jungmin na halikan si Hena para maging aso. Nang malapit nang gawin ni Jungmin ang kanyang masamang gawain si Seolwon ay tumakbo at sinuntok siya sa lupa. Na-provoke pala ni Seolwon ang barkada ni Jungmin kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na tumakas dito. Si Hena at Seolwon ay tumakbo palabas. Nais ding malaman ni Seolwon ang sikreto ni Hena. Sa ilalim ng ulan hindi alam ni Hena kung paano ibubuka ang kanyang bibig. Sa sandaling iyon dumating ang sandaling siya ay naging aso. Naging aso si Hena sa harap ni Seolwon. Bagamat labis siyang takot sa mga aso hindi siya nagpakita ng anumang takot nang makita niya ang eksenang ito.
Ngunit hanggat ang asong iyon ay si Hena hindi rin natakot si Seolwon. Salamat sa halik ni Seolwon nagawang basagin ni Hena ang sumpa at muling naging tao. Kinumpirma din ng dalawa ang kanilang relasyon. Ang sumpa pala ay ginawa ni Baekhyun sa pamilya ni Hena. Sinabi ni Baekhyun kay Hena sa kanyang nakaraang buhay na ang kanyang mga inapo ay magiging mga aso kung hahalikan nila ang isang hindi kasekso. Kapag napatunayan na nila ang kanilang pagmamahalan ay magkakaroon sila ng pagkakataong bumalik sa pagiging tao. Tumakbo si Baekhyun kay Jungmin at gumamit ng mahika para ihagis ito sa pader. Pagkatapos ay gumamit si Baekhyun ng mahika para burahin ang alaala ni Jungmin. Naalala ni Baekhyun ang mga dati niyang alaala. Isa pala siyang Diyos ng bundok na sinasamba ng lahat. Iniligtas ni Baekhyun ang ina ng isang batang babae kaya ginamit niya ang mga bato upang bayaran ito sa mahabang panahon. Dahil nakita ni Baekhyun ang kanyang sinseridad nagpasya siyang magpakita upang makilala siya minsan. Nagpakilala si Baekhyun bilang kaibigan ng Diyos ng bundok. Nagpakilala rin ang dalaga bilang si Chudong. Matapos magkaroon ng relasyon sina Hena at Sowon naging maayos ang kanilang damdamin. Humiga sila sa kama at nagsabi ng matatamis na salita sa isa't isa. Sa gabi binabati nila ang isa't isa ng magandang gabi. Sa umaga babatiin nila ang isa't isa ng magandang araw. Nang makita ni Choi Jin si Sowon na nakangiti ng nakakaloko alam ni Choi Jin na magkasintahan sila ni Hena. Sinabi ni Choi Jin kay Sowon ang mga ugali ni Hena. Una hindi pinahintulutan si Sowon na hilingin sa kanya na gumawa ng mga bagay sa aso. Pangalawa mas gusto ni Hena na uminom ng kakao imbes na kape. Sobrang nahihiya si Hena. Minsan gusto niya ito ngunit palaging sinasabi na ayaw niya. Pagkatapos hinanap ni Choi Jin si Hena at inihayag ang mga gawi at libangan ni Sowon. Mahilig kumain si Sowon ng pritong itlog na may mukha ng tao. Kung hindi niya makakain ang mga ito magmumakmak siya na parang bata. Mahilig din siyang pumikit kapag nakatayo sa elevator. Pagkatapos magbibilang siya sa kanyang sahig bago imulat ang kanyang mga mata. Bilang karagdagan si Sowon ay may espesyal na interes sa matematika. Ang bise-punong guro ay gumawa ng isang tuntunin sa paaralan na nagbabawal sa mga guro ng di kasekso na magpakita ng pagmamahal sa isa't isa. Pero laging lihim na magkahawak ang kamay ni Hena at Sowon. Palihim din silang nagkita sa hallway nang walang pumapansin. Alam naman ni Hena at Sowon na laging walang laman ang gym kaya lagi nilang pinipili ang lugar na iyon bilang dating spot. Sa pagkakataong iyon may sumulpat na grupo ng mga estudyante. Kaya natakot ang dalawa at nagtago sa likod ng kurtina. Gayunpaman binuksan ng mga estudyante ang kurtina kaya kinailangan ng dalawa na maghiwalay. Tsaka dumating yung vice principal para makita si Baekhyun. Siya rin pala ang alipors ni Baekhyun. Same time niyang pinakiusapan si Baekhyun na huminto at bumalik sa bundok. Ngunit hindi madaling sumuko si Baekhyun. Sinabi ni Baekhyun sa vice principal na babayaran niya ang dalawa sa paghihirap na dinanas niya. Nagdahilan ang bise-punong guro upang pumunta sa templo para manalangin para sa kapayapaan para sa lahat. At binigyan niya si Hena ng anteng-anteng na inihanda ni Baekhyun. Nang makita ng vice principal ang suot ni Hena ay panatag ang loob niya. Sa oras na ito nakita ni Gowon ang isang babaeng nakasuot ng sinaunang damit na pumasok sa silid. Kaya dali-dali niyang hinabol ngunit isang silk scarf lang ang nakita niya. Nawala ang babae. Kinuha ni Gowon ang scarf at nakita ang ilang maliliit na larawan. Dahil dito nagkaroon siya ng kutob na sa kanya ang scarf na ito. Tapos nakita ni Gowon yung painting sa dingding. Ang nakakapagtaka kamukha niya ang babae. Natakot at nawala ng malay si Gowon. Mabilis na sumulpat si Baekhyun at niyakap siya. Nang magising si Gowon sa infirmary naalala niya ang dalawang bagay at naisip niya na may kaugnayan ito sa kanyang nakaraang buhay. Noong gabing iyon nakaramdam ng matinding selos si Juna kay Hena. Dahil natagpuan na niya ang tunay na pag-ibig sa kanyang buhay. Nasa tabi niya si Gutaik na inaalo si Juna. Sa pagkakataong iyon tumingin si Juna sa labi ni Gutaik at gustong halikan sila. Pag-uwi niya kinuwento ni Juna kay Hena ang tungkol sa kanya kakaibang pagnanasa. Dahil naapektuhan si Hena sa pagnanasa ni Juna na natili itong nakatingin sa labi ni Sowon. Gustong-gustong halikan ni Hena ang labi ni Sowon. Nag-text si Juna kay Hena na huwag nang umuwi dahil gusto niyang magkaroon ng sariling space para linawin ang nararamdaman niya para kay Gutaik. Hinatid ni Sowon si Hena sa kanyang bahay. Pumunta si Choi Jun sa bahay ng kaibigan niya para maglaro kaya wala siya sa bahay.
Nag-text si Juna para sabihing tapos na siya. Makakauwi na si Hana. Gayunpaman gusto ni Hana na manatili kay Solwan ng mas matagal. Kinuha ni Solwan ang BOP initiative para halikan si Hana. Gustong maging intimate ng dalawa ngunit naputol ito nang may kumatok sa pinto. Mabilis na tumakbo si Hana sa kwarto ni Choi Jun para magtago. Ang dumating ay si Bakyam. Nang bubuksan na sana ni Bakyam ang pinto ng kwarto ni Choi Jun, mabilis na nagsinungaling si Solwan na si Choi Jun ay may sakit at natutulog. Kaya hindi dapat ginaising ni Bakyam si Choi Jun. Sa hindi inaasahang pagkakataon bumalik si Choi Jun sa sandaling iyon. Mabilis na tumakbo palabas si Solwan para pigilan siya. Gustong itaboy ni Solwan si Choi Jun para makausap niya si Bakyam. Pero nang malaman ni Choi Jun na nandoon si Bakyam, mabilis siyang tumakbo papasok. Nagsisinungaling lang si Solwan na lumabas si Choi Jun nang hindi niya alam. Nang makita ni Hana si Choi Jun na gustong pumasok sa kwarto, natakot siya at nagtago sa aparador. Binuksan ni Choi Jun ang pinto para pumasok sa kwarto ngunit hindi niya nakita si Hana. Saka lang nakahinga ng maluwag si Solwan. Pagkatapos ay nanood ng sine ang tatlong lalaki. Nang mahimbing na natutulog sina Bakyam at Choi Jun, pumasok si Solwan sa loob para hanapin si Hana. Dahil nakita niya itong napakaganda, hindi niya napigil ang halikan ito. Naghalikan silang dalawa sa closet ng matagal. Pagkatapos ay palihim na iniuwi ni Solwan si Hana. Hindi nakatulog si Bakyam at nasaksihan ang lahat. Kinabukasan hinanap ni John si Bakyam. Pagbalik niya sa silid, hindi niya mahanap ang scarf at ang painting. Inalok ni John na sabihin ang kapalaran ni Bakyam. Ang unang card ay nagpakita na si Bakyam ay isang taong may marangal na katayuan. Ang pangalawang card ay nagpakita na kahit na laging mukhang masaya si Bakyam, talagang lagi siyang nag-iisip at nag-aalala. Ang ikatlong card ay nagpakita na si Bakyam ay palaging nakatayo sa mga pintuan ng impyerno, naghihintay para sa kanyang namatay na kasintahan. Napagpasyahan ni John na umalis si Bakyam sa berdeng kagubatan upang pumunta sa lugar na ito. Naging multo siya para lang maghintay sa babaeng mahal niya. Samantalang ang babaeng iyon ay ayaw siyang makitang ganoon. Ang mga salita ni John ay parang nagkuskus ng asin sa sugat ni Bakyam. Hinding-hindi niya makakalimutan ang babaeng iyon. Hawak ni Bakyam ang keychain na hugis aso. Regalo iyon ni Hana kay Solwan. Pagkatapos ay tinawagan ni Bakyam si Solwan upang makipagkita sa kanya. Pinuntahan ni Solwan si Bakyam. Ngunit hindi niya nakita si Bakyam. Yumuko si Solwan para kunin ang kanyang keychain. Biglang sumulpat si Bakyam at inihampas ang kanyang espada kay Solwan. Sa kanyang nakaraang buhay, inihampas din ni Solwan ang kanyang espada kay John sa gilid ng bangin. Kinabukasan sabay na lumabas sina Hana at Solwan para kumain. Sinabi ni Solwan kay Hana na tila kakaiba si Bakyam. Nakahapon may hawak na espada si Bakyam sa kanyang leeg. Sinabi rin ni Bakyam ang mga bagay na hindi maintindihan ni Solwan. Kahit na pinakawalan ni Bakyam si Solwan, ang kanyang mga mata ay tila napuno ng hindi mabilang na mga lihim at puot. Pero naisip ni Hana na masyadong nag-iisip si Solwan. Base sa araw-araw na personalidad ni Bakyam, malamang nagbibiro lang siya. Kinabukasan ipagpatuloy daw ng dalawa ang kanilang date. Pero sa kasamaang palad nilalagnat si Hana. Kaya tinawagan ni John si Solwan at pinakiusapan itong alagaan si Hana para sa kanya. Nang makita ni Hana si Solwan na paparating, akala niya nananaginip siya. Niyayapan niya itong humiga sa kanya. Pinuri ni Hana ang katawan ni Solwan na mainit at mabango. Kaya humiga ito malapit sa kanya. Nang magising si Hana, napagtanto niyang si Solwan pala talaga ang nakahiga sa tabi niya. Nahihiyang tumalikod si Hana. Pero niyakap siya ng mahigpit ni Solwan. Kinabukasan nag-organisa ang paaralan ng isang paglalakbay sa museo. Sinadya ni Solwan at Hana na manatili para magkasama. Ang eksenang iyon ay hindi sinasadyang nakita ni John. Nag-flash sa kanyang isipan ang mga alaala sa kanyang nakaraang buhay. Sa kanyang nakaraang buhay, si Solwan ay isang mayamang young master. Madalas pumunta si Solwan sa bahay ni John para bisitahin ang kanyang guro, ang landlord. Si Hana ang malapit na maid ng may bahay ni Chudong. Napansin ni Solwan ang maliit ngunit magandang dalaga. Madalas silang magkausap. Sa tuwing nasugatan si Hana, palihim na binibigyan siya ni Solwan ng gamot. Isang beses aksidenteng nabuhusan ni Hana si Solwan ng isang palanggana ng malamig na tubig. Takot siya at nag-aalala na baka sipon siya. Kaya niyakap siya nito. Ginamit ni Hana ang kanyang katawan para mainaitan si Solwan.
Sa hindi inaasahan ang kaligayahan ay panandalian lamang. Napakabilis ang guro ni Solwan ay inakusahan ng pagtataksil at binaril patay. Inutusan ng korte si Solwan na patayin si Chudong at ang bata sa kanyang sinapupunan. Palihim na nauna ng isang hakbang si Solwan. Pinrotektahan ni Solwan sina Hena at Chudong at umalis. Gayunpaman napakabilis hinabol sila ng mga opisyal. Upang protektahan ang kanyang amo sinuot ni Hena ang mga damit ni Chudong at buong tapang niyang ginulo ang mga opisyal. Nagsuot ng maskara si Solwan at nakipag-away sa mga sundalo para protektahan si Chudong. Habang tumatakbo si Chudong hindi sinasadyang nahulog siya. Kalaunan ay iniligtas siya ng Diyos ng bundok at dinala pabalik sa kanyang tirahan. Naalala pa niya si Chudong bilang ang babaeng laging nag-aalok sa kanya ng mga bato. Naakit ang Diyos ng bundok sa mabait na babaeng ito at lagi niya itong hinihintay. Sa hindi inaasahang pagkakataon nagkita muli ang dalawa sa ganitong sitwasyon. Salamat sa gabay ng Diyos ng bundok na tagpuan ni Hena ang kanyang Panginoon. Bagamat laging nasa tabi ni Chudong si Hena para aliwin siya malungkot pa rin siya. Dahil sa pagkawala ng kanyang hindi pa isinisilang na anak pumunta siya sa bangin at tahimik na nakatayo doon. Ang Diyos ng bundok ay nagpakita at sinabi kay Chudong na ang bata ay hindi muling nagkatawang tao ngunit pumasok sa katawan ng isang naghihingalong aso. Sa hindi inaasahan talagang naniwala si Chudong. Nang makita ni Hena na masaya na muli ang kanyang amo humingi siya ng pahintulot na umalis para hanapin ang kanyang kataypan. Si Solwan ay inaresto at tinanong ng mga sundalo. Pinilit nila siyang ibunyag ang impormasyon tungkol kay Hena at Chudong. Sa panahong iyon hindi mapaghihiwalay si Dong at ang Diyos ng bundok. Unti-unti nagkakaroon sila ng damdamin para sa isa't isa. Nagkusa si Chudong na halikan ang Diyos ng bundok. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa lasa ng pag-ibig. Gusto niyang dalhin siya sa dagat para ilabas ang mga parol. Pero gusto niyang hintayin ang pagbabalik ni Hena at tulungan itong alagaan ang aso. Sinabi sa kanya ng mga nasasakupan ng Diyos ng bundok na buntis si Hena. Natakot ang kanyang mga nasasakupan na ipagkanulo niya sila ni Solwan para iligtas ang buhay ng kanyang maliit na pamilya. Gayunpaman matatag pa rin ang paniniwala ng Diyos ng bundok na hindi ganoong uri ng tao si Hena. Binalot niya ng scarf si Chudong dahil natatakot siyang malamigan ito. Nang dumating ang mga sundalo na humahabol sinabi ng Diyos ng bundok kay Chudong na magtago sa tolda. Mag-isa niyang haharapin ang mga sundalo. Sa hindi inaasahang pagkakataon hindi nakinig si Chudong at tumakbo palabas. Pagkatapos ay hinabol siya ng mga sundalo. Nang makita ng Diyos ng bundok ang scarf ni Chudong na nahulog sa lupa hinarap niya ang mga sundalo at mabilis na hinabol siya. Nakita niyang itinutok ni Solwan ang kanyang espada kay Chudong sa bangin. Gusto siyang iligtas ng Diyos ng bundok ngunit siya ay sinaksak ng mga sundalo. Kailangan niyang panoorin ang kanyang kasintahan na nahuhulog sa bangin. Nakipag-usap ang Diyos ng bundok sa mga sundalo at pinuntahan ang katawan ni Chudong. Napagtanto niya na ang espadang tumusok sa katawan niya ay kay Solwan. Iyon ang dahilan kung bakit umalis ang Diyos ng bundok sa bundok at pumunta siya sa lugar na ito para maging guro. Nais ng Diyos ng bundok na ipaghiganti ang babaeng mahal niya. Noong gabing iyon pumunta si Bakyam sa pet shop at ginamit ang kanyang kapangyarihan para atakihin sa puso ang tiyuhin ni Hena. May espesyal na kapangyarihan si Gayon na alalahanin ang kanyang nakaraang buhay. Siya ay si Chudel at si Bakyam ang kanyang mainit na Diyos sa bundok. Hinanap ni Gayon si Bakyam ngunit taliwas sa kanyang sigla si Bakyam ay napakalamig. Ipinaalala niya sa kanya na kapag ginamit niya muli ang kanyang psychic power siya ay mapaparusahan. Pinayuhan ni Bakyam si Gayon na kalimutan ang nakaraan at ngayon ay kailangan na lang niyang mamuhay ng maayos. Gustong makasama ni Gayon si Bakyam para painitin ang kanyang malamig na puso ngunit sa kasamaang palad ay itinaboy siya nito. Dahil sa tulong ni Bakyam ang tiyuhin ni Hena ay muling naging tao. Tuwang-tuwa ang lahat ngunit laking gulat nila dahil hindi pa ito nangyari noon. Nagkaroon ba ng pagkakamali sa sumpa? Ang mga miyembro ng pamilya ay nagmamadaling tumingin sa lahat ng mga aklat na nagtala ng sumpa. Nakahanap si Hena ng isang papel. Nakalagay dito ang sumpa ng Diyos ng bundok ngunit hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito. Agad na tinawagan ni Hena si Sowon para sabihin sa kanya ngunit naisip niya na biro lang iyon dahil ang Diyos ng bundok ay isang mabuting Diyos na tumulong lamang sa tao. Pagkababa ni Hena nakasalubong niya si Bakyam. Siguro kanina pa niya ito hinihintay. Sinabi ni Bakyam kay Hena na siya ang naglagay ng sumpa.
Hindi naniwala si Hina sa sinabi ni Bakyam. Nagalit siya at pumasok sa bahay. Kinawian ni Bakyam ang kanyang kamay at agad na ginawang aso si Juna. Nakakatakot ang eksenang ito kay Hina. Tinanong ni Hina si Bakyam kung sino siya at kung ano ang gusto niya. Isang pangungusap lang ang iniwan ni Bakyam na pinaalalahanan niya si Hina na pag-isipang mabuti at alalahanin kung sino siya. Palagi siyang malapit sa buhay niya. Pagkaalis ni Bakyam si Juna ay nagbagong anyo din bilang tao. Nakaramdam ng pagkalito si Hina. Naalala ni Hina ang sinabi ni Bakyam at determinado siyang alamin. Napakabilis mula sa isang larawan sa album ng pamilya nakita ni Hina si Bakyam. Naalala ni Hina yung araw na lumabas sila ni Juna. May dumating na lalaki at binigyan sila ng candy. Bakyam talaga ang lalaking iyon. Lumipas man ang maraming taon hindi pa rin nagbabago ang hitsura at mukha ni Bakyam. Kinabukasan sinabi ni Hina kay Sowon ang lahat. Hindi nila alam kung bakit ginawa iyon ni Bakyam. Galit na hinanap ni Sowon si Bakyam para magtanong. Nakangiting sabi ni Bakyam, "See you again." Ang pangungusap na iyon ang nagpabalik kay Sowon sa nakaraan. Noong maliit pa si Sowon, isang malaking aso ang sumugod sa kanya at kinagat siya. Napapikit si Sowon sa takot. Biglang tumigil ang lahat sa paligid niya. Tapos may dumating na lalaki at sinabi kay Sowon, "See you again anak." Ngayon alam na ni Sowon na ang lalaki ay si Bakyam. Tanong ni Sowon kay Bakyam, "Bakit mo pa kami sinusundan ni Hina simula pa noong maliit pa tayo?" Ano ang layunin ni Bakyam? Sumagot si Bakyam na malapit nang malaman ni Sowon ang dahilan. Sa pagkakataong iyon tumawag ang nanay ni Hina para ipaalam na naging aso na naman ang kanyang tiyuhin. Alam ni Hina na si Bakyam ang dahilan nito kaya pinuntahan niya ito para tanungin kung bakit ganoon ang pakikitungo nito sa kanyang pamilya. Tinawag ni Bakyam ang pangalan ng past life ni Hina. Nang marinig niya ang pangalan, walang malay siyang lumuhad. Ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay ay lumitaw sa kanyang isipan. Itinutok ng Diyos ng bundok ang kanyang espada kay Hina at tinanong kung bakit niya ito ipinagkanulo sa Chudong. Dahil ba gusto ni Hina na protektahan ang sanggol sa kanyang sinapupunan? Sumagot si Hina na maaari siyang mamatay para tabyusan ang kanyang mga kasalanan, ngunit nakiusap siya sa Diyos ng bundok na iligtas ang inosenteng bata sa kanyang sinapupunan. Narinig ito ng Diyos ng bundok at binawi ang kanyang espada. Nagpasya siyang hayaan ang bata na magbayad para sa karma ng mga magulang nito. Ang malamig na Diyos ng bundok ay naglagay ng sumpa sa pamilya ni Hina. Napaiyak si Hina nang matuklasan niya ang katotohanan. Binigyan ni Bakyam si Hina ng dalawang pagpipilian. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng kanyang pamilya at ng taong mahal niya. Kung pipiliin ni Hina ang kanyang pamilya, mawawala ang mga alaala ni Sowon. Hindi na maalala ni Sowon kung sino si Hina. Kailangang tiisin ni Hina ang pahirap at sakit dahil hindi niya makakalimutan si Sowon. Binigyan ni Bakyam si Hina ng araw para makapag-isip. Kinailangan ni Hina na pumili sa pagitan ng pag-aangat ng sumpa o pagpili ng pag-ibig kay Sowon. Nang malaman ito ni Sowon ay agad siyang sumugod para hanapin si Bakyam. Hiniling din niyang burahin ang mga alaala nila. Naniniwala si Sowon na mabura man ang kanyang alaala kaya pa rin nilang magmahalan muli ni Hina ang isa't isa dahil ipinanganak sila na itinadhana para sa isa't isa. Pagkatapos ay dinala ni Sowon si Hina sa dagat. Ayaw maging makasarili ni Hina. Gusto niyang tulungan ang kanyang pamilya na makatakas sa sumpa. Nakikinig lang si Sowon sa kanya. Kahit alam nilang mawawala ang isa't isa, wala na silang magagawa pa. Oras na para pagbayaran nilang dalawa ang mga kasalanang nagawa nila sa kanilang mga nakaraang buhay. Ang young master na si Sowon ay umibig sa hamak na dalaga na si Hina. Alam ni Miss Chudong ang lahat ngunit hindi niya sila pinigilan. Mabait siyang gumawa ng pagkakataon para magkasama silang dalawa. Nang sinalanta ng sakuna ang asawa ni Chudong, buong puso rin siyang pinrotektahan ni Sowon. Noong nasa bundok si Hina kasama si Chudong, palagi siyang nagdadasal sa mga Diyos na pagpalain si Sowon at ang bata sa kanyang sinapupunan. Pero matagal na hindi nakabalik si Sowon. Nag-aalalang pumasok si Hina sa nayon upang hanapin ang kanyang kinaroroonan. Nalaman ni Hina na si Sowon ay nahuli at ikinulong ng mga sundalo. Kahit na binyantaan si Sowon na pupugutan ng ulo, hindi niya ibinunyag ang lokasyon ng pinagtataguan ni Hina at Chudong. Nakiusap si Hina sa ministro na iligtas si Sowon. Bilang kapalit ibubunyag ni Hina ang lokasyon ng pinagtataguan ni Chudong. Dito nagtatapos ang episode ngayong araw. Magkita-kita tayong muli sa mga susunod na yugto.